Magsisimula ang bagong buwan sa Miyerkules. Maraming planeta ang magbabago sa kanilang mga paggalaw ngayong buwan. Ang epekto nito ay makikita sa isang paraan o iba pa sa lahat ng mga palatandaan. Paano ang buwan ng Mayo para sa lahat ng zodiac sign sa iba't ibang bahagi ng buhay? Ang posisyon ng araw at Jupiter sa buwang ito ay magbibigay ng magandang resulta sa ilan sa mga zodiac sign. Aries. Ang buwan ng Mayo ay nagdudulot ng kaligayahan, kasaganaan at mga hamon para sa mga katutubo ng zodiac sign na ito na magagawa mong harapin ng matalino. Ang simula ng buwan ay magiging mahusay para sa karera at negosyo. Sa panahong ito, magtatagumpay ka sa pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsisikap. Makakakuha ka ng magandang balita tungkol sa trabaho. Pananatilihin ang mga empleyado ng mahusay na koordinasyon sa mga nakakataas. Sa tulong nito ay matatagumpay ka sa pagkatalo sa kalaban. Tatanggapin ang mga panukalang ihaharap mo sa trabaho. Pinahahalagahan ng mga nakakatanda at junior ang iyong mungkahi. Tataas ang iyong reputasyon. Patuloy ka mag-improve sa iyong career, magiging matagumpay ka sa paggamit ng ninanais na kita sa negosyo. Tataas ang iyong kayamanan sa panahong ito. Sa ikalawang linggo ng buwan, maaari kang gumastos ng maraming pera sa luxury item. Sa panahong ito, maaaring tuparin ng isang tao ang mga hiling na may kaugnayan sa lupa, kotse, bahay at iba pa. Sa ikalawang kalahati ng buwan ay maaaring bigla kang makakuha ng natigil na pera mula sa kung saan. Maging malumanay sa pananatili at pag-uugali. Dapat iwasan ang ego. Ang buwang ito ay magiging paborable sa mga tuntunin na mga relasyon sa pag-ibig. Ang iyong relasyon sa iyong kapareha ay magiging mas matatag. Sa mga tuntunin ng kalusugan, ang mga katutubo ng Aries ay dapat mag-ingat sa kanilang dieta. Para naman sa Taurus, ang buwan ng Mayo ay magiging halo-halong para sa mga katutubo ng sign na ito. Sa buwang ito ay kailangan mo maglaan ng oras at pagsisikap para makuha ang ninanais na tagumpay. Uunlad ang karera at negosyo. Makikita mo ang tubo. Sa unang linggo ng buwan, susubukan mong matuto mula sa mga nakaraang pagkakamali at magtrabaho sa mas mabuting paraan. Makikita mo ang magagandang resulta nito sa ikalawang kalahati ng buwan. Sa buwang ito, maaari kang gumamit ng mga shortcut o trick at iba pa. Para sa pananalapi at pakinabang, maaaring makaharap ang mga empleyado ng ilang problema sa simula ng buwan dahil sa biglaang malalaking pagbabago sa kanilang lugar ng trabaho. Sa panahong ito, maaaring maantala ang iyong trabaho dahil sa paglipat sa isang hindi gustong lugar o pagkuha ng mga karagdagang responsibilidad. Ngayong buwan, ang mga katutubo ng Taurus ay kailangang makipagtulungan ng lubos sa kanilang mga kasamahan. Sa ikatlong linggo ng buwan, maaari kang gumawa ng malalaking hakbang na may kaugnayan sa karera o negosyo. Ngunit habang nagsasagawa ng anumang uri ng panganib, ang isa ay dapat kunin ang payo ng mga may mabuting hangarin. Kung hindi, baka pagsisiyan mo ito sa huli. Mag-iingat sa mga transaksyon sa pera sa ikalawang kalahati ng buwan. Iwasan ang pagpapahiram ng pera. Kung hindi, mahihirapan itong maibalik. Sa simula ng Mayo, magkakaroon ka ng mga relasyon sa mga maimpluwensyang tao. Makakakuha ka ng pagkakataong makilahok sa mga kumikitang proyekto sa hinaharap. Magiging normal ang buhay pag-ibig. Magiging masaya din ang buhay may asawa. Gemini. Lahat ng uri ng tagumpay ay darating para sa mga Gemini natives sa buwan ng Mayo. Ngayong buwan ay makakakuha ka ng maraming pagkakataon para sa pagpapabuti ng buhay. Makakakuha ka ng kooperasyon at suporta mula sa mga tao sa bahay at labas. Ang iyong trabaho ay pahalagahan sa trabaho. Nasa iyo ang lahat ng posibilidad ng promosyon at pagbabago. Ang buwan ng Mayo ay magiging mabuti para sa mga nangangalakal. Magiging matagumpay ang paglalakbay at pagpupunyagi na may kaugnayan sa negosyo ngayong buwan. Sa kalagitnaan ng buwan, mayroong pang posibilidad ng hindi inaasahang kita. Sa panahong ito, maaari kang gumawa ng mga bagong proyekto. Sa kahuling kalahati ng buwan, susubukan mo makamit ang ilang malalaking layunin. Magiging positibo ang iyong pag-uugali sa panahong ito. Maaari mong makuha ang ninanais na tagumpay sa katapusan ng Mayo
Kung susubukan mo para sa karera o negosyo, magkakaroon din ng posibilidad ng paglalakbay sa ibang bansa sa panahong ito. Posible ang pagtaas sa mga gastusin sa bahay. Ang mga katutubo ng karatulang ito ay maaaring humarap sa pisikal na paghihirap dahil sa pagsisimula ng mga panapanahon at malalang sakit noong Mayo. Ang buwan ng Mayo ay magiging paborable sa mga tuntunin ng mga relasyon. Sa buhay may asawa, makakakuha ka ng buong kooperasyon at suporta mula sa asawa. Magkakaroon ng intensity sa love relationship, ang buhay pag-ibig ay magiging kahanga-hanga. Para naman kay Cancer, ang simula ng Mayo ay magiging mapalad para sa mga katutubo ng zodiac sign na ito. Kasabay ng ilang hamon, ang magagandang pagkakataon ay biglang darating sa iyong buhay sa panahong ito. Sa simula ng buwan, ang mga naghahanap ng trabaho ay makakakuha ng magagandang alok mula sa mga bagong kumpanya. Magkakaroon ng kanang potensyal sa umunlad. Makakakuha ka ng mga benepisyong pinansyal mula sa iba't ibang mapagkukunan. Tataas ang mga pagkakataon. Ang karera ay lilipat patungo sa mga bagong destinasyon. Sa simula ng buwan, makakakuha ka ng mga katiyakan mula sa maraming lugar. Makakamit mo ang tunay na tagumpay hanggang sa kalagitnaan ng buwan. Lahat ng uri ng problemang may kinalaman sa iyong buhay ay kayang lutasin. Ang mga hadlang sa pagkuha ng ari-arian ng ninuno ay aalisin. Sa kalagitnaan ng buwan ay susubukan mong dagdagan ng iyong pinagkukunan ng kita. Ang mga mapanganib na pamumuhunan ay dapat niiwasan upang makakuha ng mabilis na magandang kita. Huwag mamuhunan ng pera sa share market sa pamamagitan ng panlang ng sino man sa panahong ito, kung hindi ay maaari kang mawalan. Ang buwang ito ay magiging normal para sa iyo sa mga tuntunin ng mga relasyon. Sa buwang ito, maaari kang gumawa ng mga hakbangin sa iyong bahagi upang mapabuti ang mga relasyon. Naway mapasa iyo ang mga espesyal na pagpapala ng isang matanda. Sa ikalawang kalahati ng buwan, makakahinga ka ng maluwag kapag nalutas ang mga malalaking issue. Ang iyong buhay pag-ibig ay magiging mas mahusay sa Mayo. Sa buwang ito, maaari mong planong gawing kasal ang iyong pag-iibigan. Leo. Ang buwan ng Mayo ay maaaring magdala ng mapalad na yoga at swerte sa mga katutubo ng Leo. Ngunit kailangan mong magsumikap para dyan. Kailangan mong kurutin ang iyong sarili kung mas mailalaan mo ang iyong sarili sa anumang gawain ngayong buwan. Mas maraming tagumpay ang iyong makukuha. Ang mga bagong dagdag sa trabaho ay nilikha sa simula ng buwan. Posibilidad ng pagbabago sa trabaho ng mga taong nagtatrabaho. Sa panahong ito, maaari kang makipagsapalaran sa iyong karera at negosyo. Maaari kang kumuha ng payo mula sa mga may mabubuting hangarin. Iwasan ang iyong ego. Magkakaroon ka ng kahinhinan sa pananalita at pag-uugali. Sa kalagitnaan ng buwan, maaaring parangalan ka sa trabaho. Ang iyong gawa ay pahalagahan. Ang mga katutubo ng zodiac sign na ito, nakasangkot sa pagsulat, pananaliksik at iba pa, ay maaari makakuha ng mga espesyal na benepisyo sa ikalawang kalahati ng Mayo. Magiging mabuti ang panahong ito para sa mga taong nauugnay sa politika at serbisyong panipunan. Sa ikalawang kalahati ng buwan, maaari ka ring makakuha ng pera na hindi inaasahan sa isang plano. Ngunit ang panahong ito ay maaaring medyo hindi ka nais-nais para sa iyong kalusugan. Sa panahong ito, ang espesyal na pangangalaga ay dapat gawin sa pamumuhay ng dieta. Sa mga tuntunin ng mga relasyon, ang buwang ito ay magiging napakahusay para sa mga katutubo ng Leo. Matatapos ang mga hindi pagkakaunawaan sa kapareha, ang pagkakaisa at pagkakaisa ay mapapanatili sa pamilya. Virgo. Ang mga katutubo ng zodiac sign na ito ay dapat mag-isip ng 10 beses bago gumawa ng anumang aksyon sa Mayo. Ang isang pabigla-bigla o padalos-dalos na desisyon ngayong buwan ay maaari magdulot ng malaking pagkalugi para sa iyo. Ang tamang desisyon ay makakatulong sa pag-unlad ng iyong karera at negosyo. Maaaring malutas ng mga katutubong Virgo ang mga pangunahing problema sa pamilya sa unang bahagi ng Mayo. Maaaring kailanganin mo maglakbay ng mahaba o maikling distansya. Sa simula ng buwan, mas nakatuon ang iyong isip sa relihiyon at espiritualidad. Maaaring pumunta sa pilgrimage.
Makakakuha ka ng pagkakataong lumahok sa mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga mangangalakal ay makakakuha ng tubo sa panahong ito. Bagamat ito ay mabagal, ang iyong reputasyon sa merkado ay mapanatili. Maaaring kailanganin mong baguhin ang mga taktika sa kalagitnaan ng buwan na maaaring makinabang sa iyo sa hinaharap. Ang panahong ito ay magiging partikular na kumikita para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang negosyo ay makakakuha ng ninanais na kita. Sa huling kalahati ng buwan, magkakaroon ka ng pagkakataong gumugol ng magandang oras kasama ang mga miyembro ng pamilya. Makakakuha ka ng kooperasyon at suporta mula sa malaki at maliliit na miyembro ng pamilya. Magiging mabuti ang iyong pakiramdam pagkatapos gawin ang ilang malalaking responsibilidad sa pamilya sa panahong ito. Ang iyong kaligayahan at kayamanan ay tataas. Maaaring mangyari ang mga maliliit na problema sa tiyan. Ngunit magiging normal ang iyong kalusugan ngayong buwan. Libra. Ang buwan ng Mayo ay magiging halo-halong para sa mga katutubo ng zodiac sign na ito. Dapat iwasan na mga katutubo ng Libra ang malalaking pagkalugi para sa malapit na termino ng mga pakinabang ngayong buwan. Sa simula ng buwan, maaari kang humarap sa mga hamon na may kaugnayan sa karera, negosyo at iba pa. Sa panahong ito, ang iyong mga lihim na kaaway ay maaaring aktibo sa trabaho. Ang mga katutubong Libra ay makakakuha ng mas kaunting kooperasyon at suportas mula sa mga may mabuting hangarin sa unang kalahati ng Mayo. Dahil dito mabibigo ka, magbabago muli ang sitwasyon sa kalagitnaan ng buwan. Ang bola ay nasa iyong korte. Sa oras na ito, makakakuha ka ng mas mahusay na mga resulta sa bawat larangan dahil sa iyong pagkatapangan at pagsusumikap. Sa kalagitnaan ng buwan ay maaaring kailanganin mong umalis para sa karera, negosyo na trabaho. Magiging kaaya-aya ang paglalakbay. Gagawa ng mga bagong kontak. Ang oras na ito ay magiging paborable sa mga tuntunin ng negosyo. Makakakuha ka ng ninanais na kita sa negosyo. Tataas ang iyong kita sa araw-araw. Magiging mabunga ang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo. Ang huling kalahati ng buwan, magkakaroon ka ng pagkakataong kumita ng pera. Magkakaroon ka ng posibilidad ng biglang pumunta sa isang pilgrimage place. Ang buwang ito ay magiging dramal sa mga tuntunin na mga relasyon. Ang pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng pamilya ay magiging magiliw. Magpatuloy na may pag-iingat pagdating sa pag-ibig. Sa huling kalahati ng buwan, mag-aalala ka tungkol sa kalusugan ng iyong asawa. Alagaan ang iyong kalusugan. Scorpio. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng karatulang ito ay dapat maging handa para sa malalaking pagbabago sa Mayo. Ang buwang ito ay nagdadala sa iyo ng mga bagong diskarte, magbago sa buhay at sumulong. Ang parehong mga bagay ay magiging positibo at mapalad para sa iyo. Ang mga magagandang pagbati at mga bumabati sa simula ng buwan ay magiging kapakini-pakinabang sa pagsulong ng iyong karera at negosyo. Maaaring nauugnay ka sa isang maimpluwensyang tao sa panahong ito. Maaaring mong subukan ang bagong negosyo. Ang simula ng Mayo ay magiging mabunga mula sa pananaw ng negosyo. Ang anumang hindi pagkakaunawaan ay dapat ayusin sa pamamagitan ng negosasyon o desisyon ng korte sa loob ng ikalawang linggo ng buwan. Ang mga hadlang sa pagkuha ng ari-arian ng ninuno ay aalisin. Maaari kang makakuha ng mga espesyal na benepisyo mula sa pagbili at pagbebenta ng lupa at bahay. Ang ikalawang kalahati ng Mayo ay magiging mas produktibo kaysa sa unang kalahati para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa panahong ito, magagawa mong talunin ang iyong mga kalaban at ibigay ang iyong mga kaya sa trabaho. Ang pag-asa sa iba o pagtitiwala sa kanila ng walang tapos ay dapat na iwasan. Magiging mabuti ang pagtatapos ng buwan para sa mga taong nauugnay sa serbisyong panlipunan at politika. Ang iyong kasikatan at impluwensya sa lipunan ay tataas sa panahong ito. Makakakuha ka ng buong kooperasyon at suporta mula sa mga tao sa bahay at sa labas. Sa oras na ito, ang iyong pagtutuon ay pagbuo ng karagdagang kita. Huwag gumawa ng mga shortcut sa iyong pinansyal na kalamangan. Mula sa pananaw ng relasyon, kailangan mong kontrolin ang iyong ego at galit ngayong buwan.
Kung makikinig ka sa mga tao at magtitiwala sa kanila nang hindi gaanong magsasalita, maliligtas ka sa lahat ng uri ng mga pagtatalo. Sa kalagitnaan ng buwan ay magkakaroon ng posibilidad ng hindi kasiyahan ng magulang sa ilang bagay. Dapat mo respetuhin ang damdamin ng iyong kapareha upang mapanatiling maganda ang iyong buhay pag-ibig at buhay mag-asawa. Sagittarius. Ang mga katutubo ng sign na ito ay maaaring maalis ang lahat ng uri ng problema at utang at iba pa sa buwan ng Mayo. Kung matagal ka nang naghahanap ng trabaho, maaari kang makakuha ng trabahong gusto mo ngayong buwan. Upang samantalahin ang pagkakataon, kailangan mong ihinto ang katamaran at magtrabaho ng maayos sa oras. Ang mga naghahanap ng trabaho ay nangangailangan ng pagsusumikap at pagsisikap sa unang bahagi ng Mayo. Sa oras na ito, kailangan mong maging maingat sa mga kalaban, iwasang umasa sa iba. Kung hindi, maaaring manatiling hindi kumpleto ang isang particular na gawain nang walang kooperasyon at suporta ng mga tao pagkatapos itong gawin. Maaari kang makakita ng ilang ups and downs sa negosyo ngayong buwan. Sa simula ng buwan, malamang na kumita ang iyong negosyo, hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Sa kalagitnaan ng buwan, makikitang muli ang iyong negosyo, ang mabilis na paglago. Sa huling kalahati ng buwan, magiging matagumpay ka sa pagkamit ng ninanais na tubo, maaaring magbunga ang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo sa panahong ito. Magiging matagumpay ka sa pagbabayad ng malalaking utang na may kaugnayan sa buhay. Ang mahabang nakabinbing trabaho ay matatapos sa tulong ng mga impluwensyang tao na nauugnay sa gobyerno. Ang katapusan ng buwan ay magiging mas paborable sa mga tuntunin sa mga relasyon. Sa panahong ito, magiging matagumpay ka sa paghahanap ng mga solusyon sa anumang malalaking problema na may kaugnayan sa pamilya. Lalalim ang relasyon sa pag-ibig, tataas ang intimacy sa love partner, magiging masaya ang buhay may asawa. Sa huling kalahati ng buwan, magkakaroon ng pag-aalala tungkol sa kalusugan ng iyong asawa. Ang espesyal na pansin ay dapat bayaran sa kalusugan at nutrisyon. Capricorn. Para sa sign na ito, ang buwan ng Mayo ay magiging isang panaginip na totoo. Sa buwang ito, maaari mong aanihin ang buong bunga ng pagsusumikap at pagsisikap. Kung gagawin mo ang tamang pagsisikap sa tamang oras, ang buwan ng Mayo ay magiging napakahalaga sa mga tuntunin ng karera at negosyo. Marami kang makakuha ng ilang magagandang balita tungkol sa trabaho. Sa simula ng buwan, sa oras na ito, maaaring gusto mo makakuha ng paglipat o promosyon sa iyong gustong lugar. Ang simula ng Mayo ay mapalad hindi lamang para sa mga naghahanap ng trabaho, kundi pati na rin sa mga taong nauugnay sa negosyo. Sa oras na ito, makakakuha nila ang ninanais na mga benepisyo, matataas na kredibilidad. Sa panahong ito, magiging matagumpay ka sa pagkakakitaan ng pera, pati na rin sa pag-iipon. Ang mga katutubo ng zodiac sign na ito ay dapat subukan ang kanilang mga kaya ng buong dedikasyon sa buwang ito na hindi isinangaalang-alang ang anumang gawain bilang malaki o maliit. Sa kalagitnaan ng buwan naman, maaari kang matuto ng bagong bagay o gumawa ng mga hakbang patungo sa bagong negosyo. Makakakuha ka ng buong kooperasyon at suporta mula sa kamag-anak. Sa panahong ito, maaari kang gumastos ng maraming pera sa mga kotse, bahay, maaari ka rin makakuha ng mga sorpresang regalo mula sa mahal sa buhay. Sa ikalawang kalahati ng buwan, ang mga pagsisikap para sa mas mataas na okasyon ay magiging matagumpay sa mga tuntunin ng mga relasyon. Ang unang kalahati ng Mayo ay magiging paborable para sa iyo. Magkakaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya sa panahong ito. Sa ikalawang kalahati ng buwan, mas mabuti na huwag mong pansinin ang maliliit na bagay tungkol sa mga tao upang maiwasan ang mga salungatan. Lalong tataas ang mutual understanding at trust with love partner. Magiging masaya ang buhay may asawa. Para naman kay Aquarius, ang buwan ng Mayo ay magbibigay ng magkahalong resulta para sa sign na ito. Ang unang kalahati ng Mayo ay maaaring medyo mahirap para sa iyo mula sa pananaw sa karera at negosyo. Sa panahong ito, maaaring kailanganin mo magsumikap at magsikap pa para kumita.
maaring biglang makaramdam ng sobrang trabaho ang mga empleyado. Dapat iwasan ng mga katutubo ng Capricorn ang pagiging pabaya sa kanilang trabaho sa oras na ito. Kung hindi, maaari kang magkaroon ng galit ng mga nakakatanda. Ang mga tao na uugnay sa negosyo ay maaaring kailangang magtrabaho ng gusto upang makamit ang ninanais na sa unang linggo ng Mayo. Sa oras na ito, maaaring kailanganin mo makipagkompetensya ng gusto sa mga kakompetensya upang mapanatili ang iyong reputasyon sa merkado. Maipapayo na kumpletuhin ang lahat ng mga papeles na may kaugnayan sa iyong negosyo sa panahong ito. Kung hindi, maaari kang makaharap sa mga hindi kinakailangang problema. Sa pananalapi, ang unang kalahati ng buwan ay magiging medyo mahal. Sa panahong ito, maaaring kailanganin mong gumastos ng maraming pera sa pagkukumpuni ng bahay, pagbili ng muebles, paggamot sa isang tao, iba pang mahalagang gawain. Ang ikalawang kalahati ng Mayo ay magdadala ng swerte para sa karera at negosyo. Sa panahong ito ay magiging matagumpay ka sa pagkamit ng ninanais na tubo sa negosyo. Magiging matagumpay ang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo. Makakakuha ka ng mga bagong pagkakataon para sa pananalapi na pakinabang sa panahong ito. Magiging matagumpay ang taong may trabaho sa pagpapatunay ng kakayahan sa lugar ng trabaho. Ang pakikipagtalo sa iyong kapareha sa mga hindi kinakailangan issue ay hindi lamang makakasira ng sitwasyon, ngunit maaari ring humantong sa paninirang puri. Igalang ang damdamin ng asawa para sa masayang buhay may asawa. At ang huli ay si Pisces. Sa simula ng Mayo ay magiging mapalad para sa mga katutubo ng Pisces. Sa panahong ito, ang iyong mga nakaplanong gawain ay makukumpleto sa oras at maayos. Ang paglalakbay na may kaugnayan sa karera at negosyo ay magiging mapalad at kumikita. Sa unang kalahati ng Mayo, makakakuha ka ng magandang negosyo sa ibang lungsod o bansa. Sa panahong ito, malamang natataas ang iyong kita na hindi ninaasahan. Ang pagiging nauugnay sa mga impluwensyang tao ay magpapabilis sa iyong trabaho. Makakakuha ka ng pagkakataong sumali sa mga kumikitang proyekto. Ang ikalawang linggo ng buwan ay maaaring medyo mahirap para sa mga empleyado. Sa oras na ito, maaari kang harapin ang pagsalungat mula sa mga kalaban, gayon din ang mga kamag-anak sa trabaho. Ang oras na ito ay maaaring medyo mahal sa personal na buhay. Dapat iwasan ng mga individual para sa mga ngalakal ang mga mapanganib. Pamumuhunan sa panahong ito. Ang huling kalahati ng buwan ay magiging mas mapalad at kapakipakinabang para sa iyo kaysa sa unang kalahati. Sa oras na ito, maaari kang gumawa ng mga matapang na hakbang upang ipatupad ang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo. Makakakuha ka ng buong kooperasyon at suporta mula sa malalapit na kaibigan at kamag-anak. Sa huling kalahati ng buwan, maaaring nakatuon ang iyong pansin sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Sa panahong ito, masisiyan ka sa pakikipalahok sa mga relihiyong aktibidad at paglalakbay. Ang iyong mga salita ay magpapangganda ng buwang ito. Masisira ang mga bagay dahil sa iyong mga salita. Iwasan ang di kinakailangang galit at pagtatalo sa pamamagitan ng magalang na pagsasalita upang alisin ang mga hindi pagkakaunawaan at patatagin ang mga relasyon. Huwag baliwalain ang anumang sakit o pisikal na problema upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan.